sakitan. Amen. So, before po kita magsugod, mga po kita kaalam sa atong na Diyos, mag-ampot ka. Almighty God, Lord, so Diyos na tugulas ka na kaalam. Lord, nagdalo ka, parigal sa kakayahan ko sa lagusan. Lord, right now, sa paparigan ko sa imong pulong, Lord God, I am asking your wisdom, Lord, na ikaw po ang mag-alihog sa akong mga ngapil, Father God, as I speak your word, O God. Lord, kulang po ako sa kaalam, O God. So, Lord, ito na po ang bahala, hindi ka na po, Father God. I know na nakapagpagpagino sa akong ginagawa, God. And as sa mga nabinaw karon, O Diyos, ay mo God na ikaw, Diyos, mag-autin sa ilang matagosaka. Kasing-kasing, Father God, masalo na rin yung tulong. Andam silang mudawat, andam magpalisigina. Kaya kanila pulong na po, kinuan sa mga tao maminaw, pupuntungan ninyo. Lord, daghang salamat, Father God. In Jesus' mighty name, Amen, God, Amen. Hallelujah. Smile sa mo, ang gano'n. Pagkatawa. So, ang atong hello. So, ang atong pagatunan karon is, ako po ihatag po na title is that from prayerful to faithful. Okay. From being mahadlokon to matapat na sulugon sa Diyos. Kisa'y gusto, anak. Oo. Maragawa naman po natin, amen? Kidding, sapa lang po si Ate Laba. Klaro kayo, intro pa lang. No? From being mahadlokon to matapat na sulugon sa Diyos. So, kung gusto ka anak, minaw ka no? Maminaw ka, dili pa lapos. Hallelujah. So, before ko magsugod, mutanas ako, kisa pa dire, hadlok. Mahadlokon. No? Wala na. Sa bagay, mga isog, no, mga tao, dire, naong malandaan, mahadlok na ka. Hallelujah. So, pag may mga ipabuhat na taas sa tuwa bitaw, no? Hadlok. Hallelujah. Ngayon gani ang si Lord, ikaw kay hindi maayo nabuhat, mag-sorry ka. Wala na mo ka. Hadlok na. Basi no, masagpaan mo ko. No? Basi no, dili ko duwatot. Diba? Ang upan gani hadlok papalitan sa tindahan. Nakoy pinsan hadlok ka na hadlok sa papalitan sa tindahan kay mahadlok sa mga tindira kay isog kuno kayo. Hallelujah. No? Sa mga estudyante hadlok sa report. Pag mag-defense na gani, mag-absent. Diba? No? Nalaw. So, ang uban hadlok sukton. Hadlok sukton. So, ang uban, hadlok sa itama ang ilang mali na himo. Amen? So, mahadlok kasi dili kadawat. Then, hadlok na kalahitang harapin ang mga consequences sa ilang mga labuhan. So, napoy mga instances talaga sa atong kinabuhi na hadlok jud ka. Amen? Bisan pa og kanang mayong gani nga dugay na ta dinhi na ako di makulbaan sa tawid. Amen? Bisa gani dugay na ka dinhi gatindog sa to. Kulba gihapon, hadlok gihapon. Amen? Labi na gid pag mag-share ka sa word ni Lord. Sino na dili naka-share sa word ni Lord? Uy. Sabagay, kita mo na kubahan mo tayo na. Ano yan? Kita rin mismo na kaibaw. So, giingon sa pulong sa Diyos na dili nato angay ikaulaw ang mensahe sa Diyos. Pero, usahay, hadlok ta, no? Hadlok ta mo share. Amen? Obligasyon na ito na i-share ni sa atong mga kapamilya, kaigsuunan, friends, katrabaho, classmates,
ana bitaw pero say hadlok ta. Hadlok ta sa ilahang reaksyon. Di ba? Di pala mo tuo. No? Hadlok ta, basta i-reject lang ta ba? Ay, susampat, oy, kasapa ba niyo mo? Diba? Basta ay, i-walk outan ba kayo na, o sige, nagtando, dito nasaktan. Diba? Pero, maabuton nga na nagkaula, ulamin na ugdang grang ko imuhang kaistorya. Tapos grang ko, nakatapos sa kabugas siya. Ay, ikaw, o pa kayo naabot ba? Minaw pa kayo sa kuha. Diba? So, sabi daw makaminus na ito sa atong kaugalingon ba? Pero minusa na ito sa atong kaugalingon, and feeling na ito, dili ta qualified, and dili ta karapat-dapat. Familiar ba? Familiar ba? So, kaya bang may mga panahon nga subuon ka, pero mahadlo ka, like, isubo ka nga sawayon siya kay mali. Mali na iyang gibuhat, pero tungod gani, ga-careful ka sa iyang gibati na doon makasakit. No? So, pamilya tayo na. Pero mo lagyan ng giingon na, tinuod ka na may care sa usa ka tawo, buhaton nimo bisag sakit. Amen? Kaya ang tinuod po na I care is that bring out the best in you. So, ginalabas ang maayo dinhi mo. Dili kay bawa na siyang mali, ginadut-dut kay gihapon. Amen? Ginakonsilti kay gihapon. Kaya ang Dios po, ingon ana po siya sa matag usa ka nato. Amen? No? Gusto sa Dios makita ang best dinhi ka nato. So, dili siya gusto nga magpabilin tang naa sa dautan o magpabilin tang mahadlokon. Amen? Amen po ba? Wala na nag-amen. So, dili siya gusto, bisag unsa pa na ka na behavior nga naata karon, dili lang man sa pagkamahadlokon or unsa, pero ang Dios gusto niya i-bring out ang the best diri ka nato. Ug labaw sa tanan dili siya gusto nga mahimo ka magpabiling kalawan. Amen? Amen. Hallelujah. Nagtuo ba ta nga kaya tang baguhon sa Dios? Amen. Hallelujah. So, bisan unsa pa ang atong kinaiya, kaya po kitang pag-uhon sa atong buhi nga Dios. Ato pong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Now, let us study po an inspiring story po ni Gideon. Familiar? Gideon. No? Na po ang atong text sa hukom or maghuhukom. Judges 6 verse 1 to 27. So, kung ato po lang basahon, taas po kaayo na story, amen? No? Ato po makita din nga sa nagkasala ang mga Israelita, itugyan sila sa Ginoo sa Midianhon. No? Kini ng mga Midianhon, gamhanan pa ni siya sa mga Israelita. No? Sila ang kuha sa mga kabuhian, sa mga kanabitawang source of income sa mga Israelita. Kini po tayo mga Israelita, wala ni sila mahimo kay tago-tago. Maong nagpakitabang ni sila sa atong buhay nga Dios. Amen? Familiar po no? Pag wala ganito tayo mahimo, pakitabang na si Ginoo. Amen? Amen? So, sa nagpakitabang na sila, nagiingnan sila sa Dios, na ipropeta na gisugo ang Ginoo para isulti niya na siya, gikuha ko kamo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Giluwas ko kamo gikan sa Ehiptohanon o sa inyong mga kaaway dinhi. Giabog ko sila sa dihang nangabot kamo o gihatag ko kaninyo ang ilang yuta. Giingnan ko kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios o nga kinahanglan dili kamo musimba sa Dios sa mga Amerihanon. Sa mga Amerihanon nga mao'y tag-iya ni ini nga yuta nga inyong gipuy-an karon apan wala kamo magpataginhod kanako. Ang Ginoo po dili siya nagakonsinti. Amen. Always ibabalikan ni Lord sa tama nga landas. Daghan siya mga paraan. Amen. Ug mao ni ang nahitabo. So, ato makita din hino mga gitag isa-isa ni Lord kung unsa iyang mga maayo nga nabuhat.
para sa mga Israelita. Pero and then ang kasakit ari is that pipili gihapon nila magpakasalan, no? Murag ning abusar ba? Wag di na ta matingala. Butan gani ka pagkatao, ano ito mo? Basta pag kaya ito makita na butan ko pagkatao sa abusaran ka. Yan? Tama? Really kayo ba? Kaya bitong wala kay laing gibuhat kundi pagkamaayo imong gipakita, pero puro gilipang ka lang di ay, no? Gilipang ka lang di ay, patalikod pa, no? Nagsulti sa imo ha. Kaya bitong puro disappointment ang balo sa imo. Pero may ka kalamit naman mandakol pa. Sabi mandakol eh. Di na ni kautro sa kong tawhanan niya. Di ba? Asay, anak ka. Pero ang Diyos po, sa nagpakitabang na ang mga Israelita is, andam po siya. Andam siya nga mutabang. Amen? So, bisag ko, pila na nagkasala is that andam siya nga magmutabang. No? O, kaya na siya, gitabangan sila, pinaagi kay Gideon. O, dili nag-start ang story ni Gideon. So, si Gideon po, ato sa verse 11 sa Judges, chapter 6, nakita na to nga, gisugo po ang anghel sa Dios pag adto kang Gideon. Si Gideon po, anak siya ni Joas, tama? O, iyang naaptan dito si Gideon nga, nagtago-tago. Diba? Atong basahon po ang whole story na naaptan dito sa angel si Gideon nga. Katago-tago lang ba? Katago-tago dito sa pukanan sa Bino. No? Dito siya giok og trigo. Murag sa ato, marag trigo pa na. Siguro, or kasi may kalainan na. So, dito siya nag-giok og trigo. Kay hadlok galing siya sa mga Midianhon. Amen? Pero pag nakita sa iya sa anghel, giingnan siya, ang Ginoo nag-uban kanimo, isog ug kusgan nga tao. Nabasa ko na to sa verse 12. Mo nalingon sa anghel, ang Ginoo nag-uban kanimo, isog ug kusgan nga tao. Imagine, ikaw na tao, sige yun, gatago-tago. Gatago-tago lang siya. Gatago-tago siya kay nahadlok siya sa mga Midianhon. Pero ang ingon sa iya sa angin, isog. Sabi isog, tago-tago. Isog ug kusgan nga tao. Asya, ang Ginoo nag-uban kanimo, isog ug kusgan nga tao. Imagine ana. No, baka lang siguro nila lipat ng anghel no. Kaya isog naman siguro kay tago-tago mga gudre nga. Yun lang ang isog. Ha? Di ba? Muro mag-arte ka ba ni? But siya ba? Oh. No? Pero asa po kalason nga ato pong makita din sa story ni Gideon is that God sees more than what we see. Amen? So, sa Judges chapter 6 verse 12, makita po nato nga ang tan-aw ni Gideon sa iyang kaugalingon is mahadlukod. Amen? Siyempre, taga siya mahadlukod. But God sees him as a mighty warrior. Amen? Si Gideon po, pili niya gipabayaan na siya sa Ginoo, no? Wala na siya mahimo sa current situation. He is doubtful. Sa katunayan, sa mga preceding verses, that kaya dito, nangutahan na siya, kung tinuod nga, naguban ka na mo ang Ginoo, nga na nahitabo man ni. Ingon bilang lusot siya, no? Sama sa katong iyahang giluwas ang among mga kalahi dito sa mga Ehiptohanon. No? Naa siya daghang pangutana, pero ang giingon sa anghel sa yes, that lakaw ug gamita ang tibuok mong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa mga Midianhon. Ako ang nagsugo kanimo. Nagyan po si Gideon. Unsa man pagluwas eh. No? Unsa man ang pagluwas sa Israelita nga ang akong panimalay mao may pinakaubos, pinakahuligang ug labing ubos nga sakop sa pamilya, di ba? Anak siya. Then ito ba ang anghel? Mahimo mo kini kay tabangan ko ikaw. Mabuntog mo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi sa mga sila usara ka tawo. Wow.
Nya to padayon ana. God sees something in Gideon that he doesn't see in himself. So ang nakita lang ni Gideon is that he is weak, no, unqualified, dili karapat-dapat. Mao na sa ato pud bitaw nga situation karon. Pag naga ni isugo ang Dios sa matag usa kanato, manalaw ta oy. Kaya ganito lang, ayaw or say. Okay, sa pa may idagdag sa itong, Sunday school? Pero ba, gano'n may musulte? No? Correct. O, ikaw. Pag-iwan, o, ikaw. Ikaw rin isang gano? Alright, tamanalaw mo tayo ba? Okay, ang tanong na to sa atong, ang una nitong nakasentro sa tayo sa atong witness. Diba? O, ikaw. At lang ka, kanang sitingan, sultihan na ka, di na maayon na iyong ipambuhat. Asa ba na, Lord? Kaya na ba ka na? Ikaw na, Lord, insulta doon na. Na, bakit pa noon, insulto ko na. Diba? Dagan pa kayo mga reason, kaya doon yan, hadlok ka. No? Amen? Hadlok ka. Hadlok kang ma-reject, no? And ang ato lang ipirmi ginatanaw isang atong mga weaknesses. Maububali ba dayon ta? Amen? Well, Lord, wa ko'y talent. Okay, talent na, Lord. No? Lord, wa ko'y background na, Lord, kung ko kayo sa experience. Diba? Laganta kayo mga reason. And Lord, I failed how many times? Na dili na para sa ako, Lord. Lord, bata pa ko. Lord, iguang na ko. Lord, sakit na ako to. Lord, daghan ako gipatyag. Amen? Laganta mga reason. Lord, dili na lagi ko mabag-o, Lord. Ingon lagi ko. Hadlokon, burong, hinay, disyuso, and a failure. Sometimes, ingon ang tanaw nato sa atong kaugalingon. For some reason. No? Pero God sees beyond our weakness. Amen? He sees what you can become, not just what you are now. Amen? He sees your potential. Amen? Kung wala nag-amen. Di na mo tuo mga katawan. Nakita ko sa Diyos na limuna. Amen? Kung ikaw, gisukuan na nimo ang imong kaugalingon. Kung ikaw, bibiyaan na nimo ang imong kaugalingon. Pero si Kristo, ang Diyos po, dili po siya basta-basta musuko sa imo. Amen? Amen? Kung sa tanaw nimo, wala na kay pag-asa, sa tanaw sa Diyos, there is a possibility and a chances para sa imo. Possible pa na mahimo kang isog. Possible pang maging matapang ka. May chance pang mabago ka. Dili nimo kaya? Wis, kaya sa Ginoo. Sunod lang. Amen? No? Ang laban nimo, laban niya. Mao dili ta angay nga mahadlok. Kay wala po ka nagdinasara. Kauban nato ang atong buhi na Diyos. Amen? Wala pa po para sa atong buhi na Diyos. And lesson number 2 po is that faith grows when we obey despite of faith. Amen? So, kung ato pong ipagpatuloy ang story po in Judges chapter 6 verse 17 to 27, ato pong makita din hinapar na si Gideon bisag angel na sa Dios ang nagsulti sa iya, dili gihapon siya kuto, gaduha-duha gyapon siya. Napa siya gipahimo ng mga testing ba? No? Testingan. Sa diha gituman na sa Dios ang sa Dios ang iyang mga testing is that mao pa siya nahinto siya. Then gisugo siya sa pagagabi, gisugo sa Dios. Namo ni sugo sa Dios sa iya, ingon, uhaa ang turong baka sa imong amahan ug laing turong baka nga 7 ka tuig ang kagulangon. Guma ang halaran sa imong amahan nga alang kang Baal ug pudla ang tukod ni Asera nga tupad niini. Pagtukod og halaran alang sa Ginoo nga imong Dios, ibabaw niining bungtod. Unya uhaa ang ikaduhang turong baka ug sunuga kini ingon nga halad ug maoy gamita nga sugnod ang tukod ni Asera nga imong giputol. Busa nagdala si Gideon og napulo ka sulugoon o gibuhat niya ang isugo sa Ginoo nga iya. Nahadlok siya pag-ayo sa iyang pamilya o sa katawhan sa lungsod sa pagbuhat niini sa panahon sa adlaw. Busa gibuhat niya kini
pagkagabi. So sa last part po, i-emphasize dito na nahadlok po si Gideon. Amen. Nahadlok po si Gideon, pero still, nagtuman po siya. Ituman po niya ang sugo sa Diyos. So, God didn't wait for Gideon to become fearless. No? He used him while he is still fearful. Normal lang po. Mahadlok tao naman. Tao eh, no? Pero di niya po, ibig sabihin nga, mahadlokon ka, di ka pwedeng gamiton sa Diyos. Amen? Gisun po magtago-tago ka, kung ikaw gusto sa Diyos gagamiton, isang asa pa kang langaw mo tago, pakitaan din ka niya. Masakpan din ka niya. No, o si Lord wala siya nangita o pinakaiso. Wala siya nangita o magaling na tao. No? Wala siya nagtanaw mo. Dako ba? Amen? No? Strongest or the most qualified. Wala siya anak nagtanaw. Amen? He is looking for those who trust Him in the midst of her or Him in yung mga weaknesses. No? Wala siya nagtanaw. O kisa pinakaisog, kini pinakaisog, pinakakusgan, pinakakuan, wala akong gamiton. Wala sa nagpili ni anak. Instead, ang iyang ipampilis mga huyang. Kung ato lang pong, kung ato lang pong adala ng Bible, kadaghanan po sa ni Lord is that huyang. Bakit? Para makita siya. Amen? Kasi sa tanan natong paghimuon, dili man sa atong pagsunod sa Ginoo, dili man purpose nato makitaan, kaya nindot ko mo kanta, nindot ko makigsulti, nindot ko mo ana, dili. Damupog na na mga verse dili. Sapagkat tinuod gusto ka gamiton sa Dios para makita siya sa imong kinabuhi, dili ikaw. Amen? Sometimes magod nagapukus ka, nagapukus ka sa kakayahan nato. Worried kayo ta? Lord, ako? Dili na ako na kaya, Lord. Kita ka naman. Babaway ka sa kubatasan, Lord. Dali na ko tayo sabot-sabot ka naman, Lord. Ayaw lang ako, Lord. Pwede ako, yung gitaghan nyo. Tungod gani kay gitanaw ni mo ang kakayahan ni mo. Pero God, dili niya ginapasagdan ang mga tao nga tinuod niyang gitawag. Itawag ka ni anak ni Lord for that task. Dili ka niya pasagdan po. Dili ka gitawag sa Diyos para pakaulawan. God says something. Dili ka nimo. Pwede ka pa ma-develop. Amen? Pero kailangan ni mo musunod. Ang ato pong pagtuo, nag-grow. Nag-grow siya. Sa panahon na kita nagasunod, isang hadlok pa. Amen? Kaya kung namin mga instances sa itong kinabuhi, isugo na ni Lord, hala tumana. I know nga, si Lord na ay ginasugo sa matag-usa na ay ginasugo sa mga matag-usa, na ay ginapabuhat sa matag-usa. At kaya lang, usahay, Lord, dili ko qualified. Amen? Dili ko qualified, Lord. Hadlok ko. Pero, ang laban po is not about you. It is about God. And kauban mo siya. O kung kauban mo ang Diyos, hindi ka po basta-basta mag-victory. Victory is yours. Hallelujah. Palakpak po para sa atong buhay na Diyos. Kung naman po yung mga beggar na challenge ang Lord sa matag-usa ka nato, means po is na po bigger opportunity para nato na mag-grow. Amen. Kaya po dili ta angay na mahadlok. Amen? Dili ta angay na
Musuko na lang, labi na ug wala pa tayo gibuhat. Sometimes, wala pa ganit tayo gibuhat, adlok na ta. No? Gingon pala gani, ikaw, ari ka. Ha? Ha? No? Reaction, Pero lang, that is your opportunity para mag-grow. Kaya, kung itawag ka ni Lord for that task, tuman. Halig sa Ginoo ayaw sa imong kaalam. Amen? Ato pong palakpakan ang atong buhi nga Diyos. Lesson number 3 po is that God wins with less, so we trust Him more. So kung ato pong basang sa chapter 7 po, si Gideon po is that gisugo siya na mag-gather og mga army, no, laban sa mga Midyanhon. So, according sa studies, ang mga Midyanhon daw po is 132,000 kadamo. Tapos ang nag-gather ni Gideon is that 32,000 lang. Pero yung anang Gideon, daghan pa mo. Well, imagine, 132,000 to 32,000 yan ang Lord. Daghan pa mo. Pero minsan, ito pa kung na pa. Daghan daw. Kung saan ay gusto ni Lord tayo? Gusto ni siguro papilti ng gobe. Diba? Oo, daghan man daw. Gitra yan. So, ana si Lord, ina sila, kung kinsay mahadlok, pauli Oo, daghan na hadlok ay. Alak ka, lampas ka po nga man. 22, di ba? From 32, naging 22,000 na lang sila. Imagine, 22,000 ang hawa. Then 10,000 ang habilin. 10,000 na lang ka. Ang habilin, imagine na na. O yan, inaanan na po si Lord. Daghan kiyapon. Kasi doon, ingno nila kaya nang tungod sa kadaghan nila, maong nadaog sila. Diba? Dili noon ko papasidunggan, si Lord. O sige, ato sila sa sapa. Bayong nagtubig. O na yung mga rose, distance si Lord dito sa water, sa tubig. Ang nakabilin, 300. 300 na gibili ni Lord. Muna? Musukol sa mga Midyanhon nga. Pila mo? 132,000. Hala. Suicide. Kung ano naman, kung ano sa atong sariling perspective nila. Then ang ilang paging mga torches, trumpets, and clay jar. Ana lang. Wait. Huwag ka na espada, Lord. Wait ka ng shield ba? Shield. Ay, hindi ko maigoy. Nausin na naman ni Lord. Lord, pag ito. Lord, baka out na lang ka, Lord. Pakamatay mo siguro ka ni Lord. Pero kung gitiwas na ito, basta na story. Nagawa na ito, nadadaog sila. Ano? Hallelujah. Kalakpak po sa Diyos. Nadaog sila. Yung anak po, kagamhanan ng atong Diyos. Kita po masunod. Wala siya nagtanaw kung pila mo kabuo. Amen? Ako po bang naano pa sa anniversary na mo? Katong anniversary namin ko, no! Kasi tinan lang sa entrance sa anniversary namin ko, ay, wala si Yaya, wala si, dagan, as in, tinulad lang. Ano, kung tanawon, tinulad lang. Huwag ito kung nakarelate ko na part. Lord, sorry, ani na part. Wala ta ka nakita. And, gani po na, muna yung gipili na ko nga, is that, muna nito nga lesson para sa matagusan. Hindi ka magtanaw sa number. Kasing-kasing ka magtanaw. Isang pila na ta kabuo, basta tinuod ta, na nagsimba sa Ginoo, naa sa ato ang kadaugan. Amen? Basta tinuod nga, nag-uban ka na to ang Ginoo, may kadaugan po kita. Bisag-usa pa na kadaong sa pagsulay, no, nga atong paagihan. Kung kauban nimo ang Ginoo, victorious ka na daan, wala ka panilabay. Ang kita nimo, wala silang hinglaban. Kita nimo? Wala po sila may fight na against violence to violence, di ba? Nakita nimo. Sometimes dili na nimo kinahanglan pa isulti ang part nimo.
Kaya ang Ginoo na yung magigsulti sa imo. Sometimes, di na nimo kailangan ilaban pa ang imong kaugalingon. God knows kung kinsa ka, kung unsa ka. Amen? Mo po itong timanan nga ang Diyos nasayod po sa tanan. And that, di sa gamay ra, makita dito kung unsa ta ka-faithful kay Lord. No? Kay kung gamay ra ka, wa kay lain sa ligad. Amen? Usa kay manggid ang sa ligad natin sa atong connection, ang atong kwarta. Amen? Kung unsa ang mga mapanghambog nato. Amen? Pero sa panahon na wala na may laing makita no gamhanan ng Diyos. Amen? And then He has a purpose para kay Gideon. And I know nga dili lang na para kay Gideon, kundi para po sa matag sa kanato. Do we trust God? Kahit gamay lang. Do we see God na nag-work sa atong kinabuhi? Sometimes, mas nakapokus ka sa lakas, sa dami. And that, nakalimot ka na ang Ginoo may sources sa tanan. Amen? Na ang Ginoo may mahimo sa tanan. That sometimes, dili mo kontrolado ang tanan, kundi ang nagkontrol lang ang Lord. Amen? Butang po nato sa atong huna-huna. Na God, kauban nato kanunay. Kanunay. And that bisag unsa ka pa, no, bisag unsa pa rin mong kinaiya, kaya kanyang baguhon para magigtit ka sa task na gihatag na diya kanina. Amen? Huyang, nagkanta kayo mga what else sa kinabuhi, mga alor dilit ko, mga uncertainty sa kinabuhi. Amen? That's why, di ta gusto nga mo step out sa atong comfort zone kay hadlok ka. Pero God, pag siya ang nagsugo sa imo, ibig sabihin dili ka po niya pabayan. Amen po. Kung siya ang nagapasentro po sa tanan dili ka nato, victory po ang naa sa matag sa kanato. Ato pong palapakan ang atong buhi na Diyos. Hallelujah. So, dili ta angay mahadlok. God can change us isa kung sa kata. Kaya tang gamiton sa Ginoo basta ka mautang tutungan. Kung dili ko na lang po ipatutubang akong mensahe, ako po ang ihatag sa ang panahon sa Diyos.